natin, mag-ingat po tayo sa bike lane. Magandang umaga sa ating Kasi lahat, mga dyan po kababayan. yung kalsadang Dito yan, tayo bike ngayon lane sa po yan. may, Meron pong mga tao talagang magbibisikleta. Alam niyo naman, sa may sa Dahig Netherlands, para sa pag celebration ng may birthday ni bisikleta, Madam dapat Inday ikaw Sara. talaga ang And, tumingin, hindi yung to support nagbibisikleta. Tatay Digong, So, everybody I na urge dito everyone to talaga, be more all around the world. cautious And to wearing green for Tatay Digong. be vigilant po. Again po, pakita Michael ko lang sa King. inyo ang crowd. I hope ma-enjoy niyo po yung kantang kakantahin niya. So, ganyan karami ang crowd dito ngayon. Mga almost 1,000 na to katao, no? And padami pa ng padami. So, sinong nandiyan dyan, kita-kits tayo dito. Yan! Anim. Parang hindi kayo anim pala in total. Anim na bus po galing from France. Ang mga taga-UK ilang bus? Tatlo. How about from Germany? Wala silang bus, so individual sila pumunta dito. How about yung sa Belgium? Okay. So, okay lang ba sa inyo guys na umupo po tayo? Yes, umupo. Yan. Ang bait talaga ng mga supporters ni PRRD. But before that, we will be graced with another performance and then magsisimula na talaga tayo. Alam ko, ladies and gentlemen, let me present to you po, Michael King. Kasi babae yung kumanta nila, medyo mataas. So boy version tayo, ha? Si Sir Michael King. Sa bawat laban, ikaw ang nauna. Tinig mo'y sigaw ng masa. Ngayon ikaw ay hinahatulan ng dayuhan, walang alam. Sino ba ang nagmamalasakit? Siya ngayon'y pinapahirap. Pilipinas ay lumuluhan, hustisya ang sigaw ng madla. Tatay Digong, hindi ka nag-iisa. Milyong-milyong puso ang kasama. Ang bayang minahal mo ng iba, hindi kailan may lilimot sa iyong hirap. Tatay Digong! Ilang taon mong isinakripisyo, kabayapaan, kaunlaran para sa Pilipino. Ngunit ngayon'y pinadala sa dayuhan, parang wala nang say. Nagmamalasakit, siya ngayon'y pinapahirap. Ngunit hindi ka namin bibitawan, katarungan ang naming ipaglaban. Sabay-sabay! Tatay Digong, hindi ka nag-iisa. Milyong-milyong puso ang kasama.
bawat dasal, pangalan mo'y kasama. Sa bawat sigaw, pangalan mo'y buhay pa. Hindi ka susukuan ng bayan, ipaglalaban ka ng sambayanan. Tatay Digong, hawak kamay nating ipakita ang pagmamahal ng bawat Pilipino sa'yo. Ang laban mo'y laban din namin, hanggang justisya ay makamit natin. Hindi ka nag-iisa, Tatay Digong, ang pagmamahal. So, ang kumanta ngayon ay si Duterte! Sir Michael King. Duterte! Sir Michael King yung kumanta. Ano po? Taga dito na po? Kayo? Okay. So, yung mga taga malayo, maaga talaga sila ngayon nandito. Kasi maaga kasi yung dating ng mga taga UK, taga France and Belgium. And I think Italy, Spain, and ayan. Sa inyong lahat, kilala nyo ba ako? Binoto nyo ba ako? Talagang honored ako dito. Number one, actually, in-invite po tayo ni VP Sara. Kaya po nandito ako. Talagang minadali ko yung visa ko. Kaya unang-una sa lahat, siyempre, although I think wala pa po si VP Sara, pero alam ko naka-live na ito, gusto ko pong i-greet no less than Vice President Sara Duterte. Happy birthday! Happy birthday po, VP Sara. May the desires of your heart will be given by God. Amen ba? And alam natin yung pinaka-desire ng puso niya. Alam na natin yun. Is Duterte, bring him home. Tayo po ay kaisa sa kanyang desire. Yun po ang dasal natin na ibigay ni Lord sa kanya. Agree ba? Ngayon, sino bang followers ko dito sa Facebook? So kung followers kayo, anong pangalan ng asawa ko? Ha? Ano pa? Tawagin ko po si Erica kasi mag-greet din po siya kay VP Sara. Mahal. Hello po! Magandang umaga sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. And kami, Sub-Saharan represents. Lipay kaayo ni na ang mga taga-Sub-Saharan na din nakatamak sa Netherlands. And for anything else, I just wanna greet our dear, very beautiful VP Inday Sara Duterte a very, very happy birthday. I am so privileged to say po na schoolmates kami ni VP since high school hanggang college. Noon po nakikita ko lang si VP na palakad-lakad sa campus, napakagandang babae, laging naglalakad, nakikita ko siya araw-araw. But ngayon po, Vice President of the Philippines na. And soon to be the President of the Republic of the Philippines. Agree? Agree ba mong tanan? Yes! And maraming salamat po talaga sa inyo, sa buong suporta ninyo kay VP and kay FPRRD. And alam ko po na yung pagpunta natin dito, it's not because fanatics tayo. It's not about that. It's because of true love.
mahal natin si Tatay Digong dahil simula nung siya po ang namuno sa Pilipinas, nakita naman natin ang pagbabago, di ba? Tayo ang mamamayang Pilipino po ang kanyang priority. Inuuna niya tayo palagi at nakita natin kung paano niya binago ang Pilipinas, kaya mahal na mahal natin siya. Di ba po, agree? And so again, I want to greet Vice President Sara, very happy birthday. And as what Richard said, may God grant you all the desires of your heart. And gusto ko na rin pong i-take itong opportunity na to sa pagpasalamat po sa inyong lahat sa pag-follow sa aming page. Patuloy po namin kayong bibigyan ng kasiyahan at katatawanan ni Dr. Mata sa aming mga skits and kamaritesan po tungkol sa mga artista at ano pang nangyayari sa mundo. And also maraming salamat, daghang salamat sa suporta na binigay niyo po sa aking asawa noong nakaraang eleksyon. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Kaya po kung ano man ang desisyon ni Doktor sa 2028, bilang asawa po niya, tuloy ko po siyang susuportahan. At sana po, nandyan pa rin po kayo. Maraming salamat po, daghang salamat, and God bless us all. Walang iwanan! And yes, at kaisa niyo po kami ni Dr. Mata sa pagpapanalangin na maipauwi na po talaga si Tatay Digong sa Pilipinas. Hindi po kami titigil hanggang hindi siya makauwi. Lalaban po tayo! Laban! Maraming salamat po. Teka, bago ka bumaba, alam niyo ba na ang nagturo sa akin na sumayaw ng Elias ay itong si Mrs.? Yan po ang nagturo sa akin. Ha? Sampol! Ready ka ba? Ready? Magsasabay po tayong lahat sumayaw. May Elias ba tayo dyan? Dapat unahin natin na itaas sa Panginoon. Dahil pasalamat tayo na maganda ang weather, sana tuloy-tuloy hanggang matapos sa buong araw na to. At ang kayong lahat po na hindi taga rito ay mag-enjoy dito sa Netherlands din at saka sa pag-uwi nyo. Kaya mag-pray po tayo. Let us welcome the presence of God. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord God. We glorify your name, O Lord. You are the King of Kings and the Lord of Lords. We depend on you and you know our situation. We ask for your forgiveness. Maraming salamat, Panginoon, na nandito kami ngayon, kami mga Pilipino na nagkakaisa sa iba't ibang lugar dito sa Europa ay nandirito ngayon upang magkaisa kami, Panginoon, na ang aming dalangin ay makauwi si Tatay Digong. Kaya tulungan mo kami na dinggin mo at maawa ka po sa amin. Alam namin na walang imposible sa iyo. And your perfect time, O God, let your will be done. At lagi mong bigyan ng kalakasan si Tatay Digong sa loob ng detention. At kami na nandito ngayon, Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan. At ang mga maririnig namin ng mga salita ng mga speakers, O Lord God, ay maintindihan namin. At kami ay taus-pusong magpapasalamat sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa, bigyan mo kami ng protection at good health, Panginoon. Layo mo kami sa kapahamakan. We ask for your protection in this place, Father God. And we know, Lord, na walang imposible sa iyo. Maraming salamat. And we give you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Thank you po. Thank you, Lord. Please rise for the national anthem. Especially po ang OFW ng Hong Kong. Ganito po ang nangyari. Kikwento ko po, kukwento ko. Si Ma'am Gemma Soto po, siya pong head ng OFWs. Tinext ako, Dok, punta ka ng Hong Kong, pupunta ang PDP Laban tsaka FPRRD. Salamat po. Sabi ko, independent pa ako noon . Alam nyo ba, independent akong tumakbo. Sabi ko, takbo ko, online lang. Bakit hindi pwedeng tumakbo ang hindi sikat? Ganun na lang pala parati, pabalik-balik lang. Gusto kong i-prove na pwedeng tumakbo ang simpleng tao. Gamitin lang ang Facebook. Ngayon, kung manalo ako, maraming ma-inspire. Baka kayo, baka mga anak nyo. Dahil mahal natin ang bayan. Hindi pwede parati lang pangalan, the same na pangalan. Kaya ako po'y pumasok. And
honestly, hindi man po ako nanalo, pero hindi ko alam bakit kami hindi nanalo. Duterte naman kayong lahat. Di ba? Alam ko panalo ako sa inyo eh. Salamat po talaga. Kaya ang pakiramdam ko po, panalo pa rin po ako. Di ba? Ngayon, ganito nangyari, ma'am. Dok, punta ka ng Hong Kong. Pupunta ang PDP laban. Pupunta si Tatay Digong. Close po ako kay Tatay Digong dahil ako po ang doktor ni Kitty. Ako din po ay uncle ni Senator Bongo. Oh, di ba? Kaya lang, hindi ko ginagamit yung pagiging kaibigan namin na, oy, ipadyo mo ako, hindi kami ganun. Respetuhan kami. Kasi siyempre, ayaw nila Tatay Digong, ayaw ni Senator Bongo yung palakasan system. Kaya sabi ko kay Senator Bongo, takbo lang ako ng independent kasi hindi pa na-approve yung aking application sa PDP. Ngayon, ganito po nangyari. Sabi ko, ma'am, magpaalam ka sa PDP. Baka mabigla sila na nandun ako. Nagpaalam sila sa PDP. Ang sabi ng PDP, ma'am, formally na finalize na po na 9 lang po. Alam nyo ba yon? 9 lang ang PDP. Kasi formal na yun no? So, hindi na ako pwedeng masali. So, sabi nung OFWs Hong Kong, nag-meeting sila ulit at tinext ako. Alam nyo sinabi ng OFWs Hong Kong, Dok, kami naman po ang organizer. Palakpakan po natin OFWs Hong Kong. Pero alam ko po, hindi lang po Hong Kong yan. Kasi kung saan napunta, ganun din ang gagawin. Isa pa po, ito kwento ko to. Sino ba yung lawyer natin dito ni Tatay Digong? Attorney Kaufman. Okay? Nung bata pa ako, alam nyo, marami po akong pimples. Ito lang joke Ang nakapagaling po ng pimples ko. Walang joke. Dr. Kaufman. Hindi ako nagpo-promote pero totoo yun. Kaya hindi ko siya makalimutan. Pero siya po isang Jew. Alam niyo ba yon? Yung panahon ni Manuel Quezon, no? Panahon ng Nazi, no? Ni Hitler, nagtakbuhan ang mga Jew. Pupunta ang mga Jew sa Amerika, sabihin ng Amerika, ay sorry, hindi kami kasali dyan, hindi po kayo welcome dito. Pupunta lang sila sa ibang bansa, ay sorry, hindi po kayo welcome dito, baka madamay kami sa gulo nyo. Pagdating sa Pilipinas, si President Manuel Quezon, sabi niya, nakakapagtaka, bakit ibang bansa nagsasara? Kailangan tulungan ang mga Jew na yan. Pinasok ang 1,200 sa Pilipinas. At ngayon, libo-libo ang buhay dahil sa tulong ng isang Pilipino. Palakpakan po natin ang yun po ang sabi ni Tatay Digong. Ngayon, hindi immediately po na naging Duterte. Alam nyo yon. Matagal. Alam nyo sino pang pangalawa? Actually, pangatlo, siyempre, Senator Bongo, Tatay Digong. Ang pangatlo po ay si Senator Robin Padilla, ang nag-finalize talaga na ako po'y mapasok sa PDP laban. Bakit? Dahil po sa inyo, Europe. Dahil po sa The Hague na OFWs. Sabi ni Senator Robin Padilla, Dok, kahit saan ako napupunta, walang sinasabi kundi idagdag nyo na si Doc Marites sa PDP laban. Kaya si Presidente ng PDP laban na si Senator Robin Padilla, sabi niya, pasok ka na Doc, ipaglalaban na kita. Kaya gusto ko po palakpakan nyo ang inyong mga sarili. OFWs po yan. Buong mundo ang aking pasasalamatan. Nasa puso ko na po kayo. Malaki pong utang ng loob ko sa inyo. Hindi pa po ako tapos. Lalaban pa po tayo. Amen ba? Salamat po sa inyong lahat. Ako po'y United Filipino Global, UFG United Kingdom. God bless po sa inyong lahat. Salamat po sa inyo pong lahat. Salamat po talaga. Ako po'y taga Davao, Davao City. Kaya nung pagpunta ko dito, sabi ng mga kilala ko, Dok, anong gagawin mo sa The Hague? Sabi ko, kukunin ko yung mayor natin. Iuwi ko na.
Naniniwala po ako dyan. Siyempre nagdadasal tayo eh. Kahit isang dasal lang na isang taon, naririnig ng Diyos yan. Nung sa Davao po, bata po ako, kaya ako Soli Duterte. Talagang taga Davao ako eh. Before Duterte, buhay na ako eh. Alam ko anong nang nangyayari sa Davao, mga insurgency. Laking boulevard ako. Alam nyo ba sa boulevard, Bisayang dako. Pero alam nyo dyan, sinusunog yung bahay ng kapitbahay. May binaril sa harap ng bahay namin. At ang pinakamasakit, wala pa si Tatay Digong ha, ang aking pinsan, first cousin, college sa first year college, ni-rape at pinatay po. Ni-rape at pinatay. Wala pa po si Tatay Digong nun. Napakasakit yun sa amin, sa lahi namin. Takot na kami sa Davao City. Kaya nung dumating po si Tatay Digong, alam niyo po nangyari, tumahimik. Pati yung mga sinusunog na bahay, nawawala na. Yung binabaril lang sa harap ng bahay namin, wala na. Kaya naging solid po tayo kay Tatay Digong. Agree pa? Kaya, bring him home! Bring him home! Bring him home! Ang nabigay ni Tatay Digong sa buong Pilipinas ay naparamdam niya na ang priority ay ang taong bayan. Agree ba? Tinanong ako sa interview, sabi niya, anong kaibahan ng admin ngayon sa ka-admin noon? Ang sabi ko, nung panahon ni Tatay Digong, ang priority ang mga tao. Ang panahon ngayon, ang priority. Sunod po na magbibigay ng mensahe ay walang iba kundi ang councilor from Cagayan de Oro City, Councilor Joylyn Balaba. Let's give her a round of applause! Maayong buntag sa atong tanan. Magandang umaga sa ating lahat at magandang hapon sa Pilipinas. Ako si Girly Balaba, usa ka City Councilor sa Cagayan de Oro City. Dala na ko ang tingog sa Mindanao ug labi na gayud tingog sa Cagayan de Oro City para sa pagsuporta sa atoang former President Rodrigo Roa Duterte. 2016, kita nagtukmod sa iyaha nga mudagan pagka-presidente. 2016, nakadumdum ba mo? Run, Rody, run! Ato siyang gipugos, kay kita nagtuo o nagsalig sa iyahang kampanya, batok sa illegal na droga, iyahang kampanya batok sa korupsyon, o iyahang kampanya batok sa kriminalidad. During his term as president, tanang mga OFWs kitang nabaho diri sa gawas sa nasod sa Pilipinas, labi na sa atoa nga naa diri sa Netherlands ug sa ubang parte sa Europe, sa UK, sa US ug sa Hong Kong ug even sa Middle East. Nakadumdum mo na every time na naay atong kababayan nga naay mga problema, mapriso, makasuhan sa laing nasod, unsay ginabuhat sa ato ang former president. Iyang hangyoon ang leader sa maong nasod nga ipabalik ang ato ang kababayan kay kana siya Pilipino ug angay lang na ibalik sa ato ang nasod. Pero unsay gibuhat sa ato ang kasamtangang gobyerno? Di ba, usa ka Pilipino, usa ka former president, gidala diri sa Netherlands aron litison sa mga foreign court. Tama ba na ang ilang gibuhat? Definitely not.
talihagan ko to. Sige. Bisaya lang na ako para ma-feel lang yun sa mga Bisaya nga naa mi dere. No? Na ang tingog sa mga Bisaya kusog lang gihapon ug hangtod diri sa Netherlands na ami magsuporta sa atong former president. So ngayon, hindi po tayo titigil. Iuwi natin ang ating mahal na Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte. Hindi tayo titigil hanggat hindi siya maiuwi sa Pilipinas. Ipakita natin ang ating tatag at ang ating pagmamahal sa Kanya at ang ating pagkakaisa para tuluyan na maibalik ang Ng mensahe ni Mother Dragon! Ladies and gentlemen, let us welcome her with a round of applause. Maharlika! Oh my God. Hello! Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Medyo kinakabahan ako ngayon. Bakit? Dahil ang dami-dami nyo na naman. Grabe. Thank you so much po sa inyong presence dito sa The Hague. Sino ang galing sa UK? Wow. How about Belgium? Italia? Aba, mahina, lola mo doon, no? Anyway, thank you so much again po, France! Ay, ang dami! Philippines! Wow! Alright, so muli maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na nagtsatsaga, talagang nagbiyahe, gumagastos, pinapawisan sa paglalakad para lang ipakita ang inyong pagmamahal, hindi lang para kay Pangulong Duterte, sa family niya, kundi sa mahal na inang bayang Tinubuan. Ngayon po, syempre, ang pinaka-espesyal na kaarawan ng ating future President, diba? I-claim na natin yan. President Inday Sara. Alright. Happy birthday, VP Inday. Kung nasaan ka man naroroon, happy birthday. At hope mag-enjoy ka today dahil ang ating mga kababayan ay talaga namang excited na makadaupang palad ang ating mahal na Inday Sara. So mga palangga, second time ko na dito sa The Hague at talagang naa-amaze ako sa inyong pagmamahal at talagang pinapakita niyong genuine support para sa ating inang bayan. Kasi alam ko, katulad nyo, katulad naming lahat dito, ay nangangarap kayo na magkaroon ng totoong magandang pagbangon ng Pilipinas. Tama. Kaso lang, nabudol tayo. Pero sabi nga nila, habang buhay may pag-asa. Kaya huwag tayong sumuko sa laban hanggat hindi tayo nakaka-elect o nakakapaglagay muli ng para sa bayan. Ipinakita ng ating Pangulong Duterte nung siya ay nanungkulan na pwede pala na magkaroon ng maayos at safe na Pilipinas sa airport pa lang. Pero malungkot dahil ngayon nagbabalikan na naman ang hindi magandang nangyayari sa Pilipinas. But still hopeful tayo na talagang mawalis natin ang mga bangag. Anyway, thank you so much po at gusto ko lang sabihin sa inyo na buong mundo nagkakaroon ng malaking inspirasyon ang ipinapakita ninyong suporta, ang ipinapakita ninyong presensya dito. Kaya naman talagang na-inspire o nahahawa sa inyong pagmamahal na talagang walang kapalit na pagmamahal sa inang bayan. Dahil lahat tayo umaasa, pagdating ng panahon, pag tayo ay medyo we're ready na to retire, ay makapag-retire man lang tayo sa ating lupang tinubuan. Kaya hanggang ngayon ay patuloy tayong lumalaban
para sa kabutihan ng Pilipinas. Lahat naman ito yung ating goal sa buhay ay magkaroon ng peaceful Philippines, peaceful living at syempre masaganang Pilipinas na lahat ng Pilipino ay makagkaroon ng maayos o maalwan na buhay sa araw-araw. Kaya naman, huwag po tayong tumigil sa pagkikipaglaban para sa katarungan, pakikipaglaban para sa ating mga kabataan at syempre sa mga susunod na henerasyon. Kaya dahil dyan, happy birthday Vice President Sara! Thank you very much po sa lahat at magkita-kita tayo, magsasayaw tayo mamaya.